Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamps sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Ace of Cups, the Fool, new beginnings. Okay. So, parang magsisimula ka muli sa buhay mo. Na it's parang marirealize mo siguro na panahon na para mag-move on ka or magsimula ka, leave the pain behind, wag na problema, or i-focus mo na ulit yung attention mo sa sarili mo, give importance sa self mo, ganyan. Okay, lalong-lalo na nga kung nanggaling ka sa isang heartbreak. It can be a third-party situation. So, pwedeng ayaw mo na tong isipin, ayaw mo na tong problemahin, handa ka na humarap sa bagong chapter ng buhay mo or magkaroon ng bagong pag-ibig. Okay? And then we have here the Seven of Wands, the Ace of Swords, the World card, and the Queen of Cups. So, ayun na nga. Sabi ko dito, the World, it also represents a beginning or a new chapter na sa buhay mo. Nakikita ko rin dito na somebody will really fall in love with you, na magbibigay sa'yo ng sobra-sobrang atensyon, na paninindigan ka, ipaglalaban ka. Pwedeng kung babae ka at lalaki ang type mo, talagang niligawan ka nitong tao na to ng todo-todo. Okay? Kung babae naman tong ang interest mo, pwedeng sobrang aasikasuhin ka nito, mamahalin ka nito, parang napakabait niya, maalaga siya na tao. And right from the start, napakalinaw ng mga bagay-bagay. It's clear kung ano yung intention niya towards you. Okay? Yung parang hindi ka mag-aalinlangan, hindi ka magka-question. Alam mo na agad-agad. Okay? And then we have here the Two of Coins, the Empress, and we have here the Knight of Coins. Ngayon, ang magiging problema lang dito, halimbawa is yung sarili mo. Okay? Kumbaga dun sa tao, wala kang question sa kanya. Alam mo yung intention niya sa'yo, alam mo na mahal ka niya, and all, pero kini-question mo yung sarili mong worth. Kini-question mo yung kakayahan mo to commit again. Na parang, kaya ko ba? Ganyan. Mapaninindigan ko ba to? Lalong-lalo na siguro kung ikaw ay meron ng anak or nanggaling ka sa isang parang broken family pa rin ganyan. Okay? So, doon maglalaro kumbaga yung pag-overthink mo. Okay? Kaya rin siguro nandito yung sa una na nagsasabi na focus muna on yourself. Work on yourself. Na it's time to give importance muna sa self mo. Kasi once nga na dumating sa'yo itong bagong tao na ito, ang magiging kalaban mo na is yung sarili mo or yung tingin mo sa self mo na are you worthy? Deserve mo ba to? Parang ganyan. Okay? And then we have here the Five of Wands, the Five of Coins. So, nagkakaroon ka ngayon dito ng internal conflict, which is conflict nga sa self-worth mo. Na kung hindi mo to maaagapan, there is a chance na you might end up na hindi sagutin or hindi ka pumasok dito sa bagong relationship na ito, and you will feel very much
alone. Okay? And then we have here the Four of Swords. So, it's saying na really kailangan mong ng time to completely heal, to completely focus on yourself muna. Na, sige, pagpalagay nating makilala mo to, ipaglalabang ka nitong tao na to. Pero wag mo na lang sigurong agad-agad na sagutin. Wag kang agad-agad pumasok sa isang relationship na alam mo na hindi ka pa totally ready. Okay? So, kung talaga namang mahal ka nitong tao na ito, handa ka niya na hintayin. At mukhang kaya ka naman niya na ipaglaban at panindigan habang isinasaayos mo yung sarili mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo. Okay, let's see. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? We have here the Three of Wands, the Emperor, the Fool, and we have here the Tower. Okay. So, sa nakikita ko dito, pwedeng nagmo-move on ka na sa buhay mo or sa love life mo. Pwedeng umiiral na yung pride mo sa mahaw, lalo na kung ikaw yung iniwanan or ikaw yung nasaktan. Pwedeng ito yung paraan mo para makakapagpatuloy sa buhay mo, na siguro sinasabi mo na dapat hindi ako yung sinasaktan, dapat magpaka-strong ako, hindi ko siya kailangan, parang ganyan. Okay, so parang nilalakasan mo yung loob mo para makapagpatuloy ka sa iyong buhay. And pwedeng darating ka sa point na ayaw mo nang mamroblema, ayaw mo nang isipin pa itong tao na to, gusto mo na lang mag-chill, gusto mo na lang magsimula muli na walang kung ano man na iniisip. Okay, kasi nga pwedeng naging disaster, naging magulo talaga yung ugnayan ninyo nitong tao na ito. Okay, and then we have here the Page of Coins, the Page of Swords, the Star, and the Four of Cups. Kung ang person ninyo ay air sign or earth sign din, pwedeng mas bata sa inyo, malaki yung chance na magre-reach out muli sa inyo itong tao na ito, kasi nanghihinayang siya sa kung anong nangyari sa inyo at pwedeng umaasa pa siya na magkaroon kayo ng panimula, bagong simula. Pwedeng namimiss ka nitong tao na to, tinitignan-tignan niya yung social medias mo, ino-observe ka niya, ganyan. And ayun nga, asahan mo na magme-mensahe sa'yo itong tao na to kapag tipong hindi mo na siya naiisip. Kapag tipong hindi ka na problema about sa kanya. Ganyan. Okay? And then we have the Queen of Coins, the Sun, and the Strength card. Pero luckily, pag nag-reach out siya sa iyo, makukuha mo yung lakas ng loob mo to resist. Okay? Pwedeng kampante ka na sa self mo, okay ka na, masaya ka na, hindi ka na nga na problema, hindi mo na nga siya iniisip. So, ayun, parang matibay yung loob mo dito. Hindi ka magiging marupok sa kanya pag nag-reach out siya. And then we have the Eight of Coins and the Three of Cups. And gagawa siya ng way
no? Para magkaayos kayo. Para magkabalikan kayo. Makikita mo yung effort niya. Parang gagawa niya talaga ng paraan para lang maging okay kayong muli. And then we have here the 9 of Cups. Eventually, pwedeng bumigay ka. Eventually, pwedeng makuha mo kung ano yung gusto mo mula sa tao na ito. Eventually, pwede na, ayun nga, maging emotionally content ka at happy ka dahil nga natupad yung pagka-asam-asam mo na mangyari between you and this person. Pero, ayun, ang point here is, hinayaan mo siya na gawin yung part niya. Hinayaan mo siya na ipakita talaga sa'yo kung gaano kanya kagusto. Hindi ka naging marupok sa kanya. Pinaghirapan kanya. Okay? Parang alam mo dito yung halaga mo. Alam mo yung dapat na maibigay sa'yo. At pinanindigan mo yon. At ayun nga, ginawa niya ng paraan para maging deserving siya para sa pagmamahal mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn. Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the King of Coins, the Ace of Swords, the Nine of Swords, and the Knight of Coins. May tao dito na gustong makipag-usap sa'yo kasi nababagabag ang kanyang konsensya. Okay, gusto niyang mag-usap kayo ng masinsinan, magkalinawan kayong liwanagan kayong dalawa. And parang gusto niya na mag-commit sa'yo. Okay, or maibigay sa'yo yung commitment na deserve mo. Parang ganyan. Okay? And then we have here the Moon. Pero ikaw, medyo nalilito ka dito. Hindi ka sigurado sa kanya. Hindi ka sigurado sa mga pangako niya, sa intention niya sa'yo. So, confused ka kung bibigyan mo ba siya ng chance. Okay? Pero, nakikita ko dito na nag-e-effort siya or mag-e-effort siya para maiparamdam sa'yo yung pagiging seryoso niya. Mag-e-effort siya na maibigay sa'yo yung atensyon, yung oras na kailangan mo para lang kumbaga mawala yung mga doubts mo sa kanya, para maging malinaw sa'yo kung ano talaga yung totoong intensyon niya, at para malaman mo talaga na gusto niya talaga na magkabalikan kayo at gusto niya talagang mag-commit sa'yo. Okay? And then we have the 8 of Swords, the 9 of Coins, and the Queen of Swords. Pero hindi ko alam. Parang mas nananaig dito yung pagiging mataray, or siguro sobrang hurt ka pa rin sa tao na ito, sa ginawa niya sa'yo. Kaya somehow, hindi ka makaalis doon sa emotions mo na yon. Okay? Parang sinusungitan mo siya dito yung dating Parang ayaw mo siyang balikan yung dating. Okay? Nararamdaman ko na pwedeng mahal mo pa siya.
Okay? And even though nag-uusap kayong dalawa at nililinaw niya sa yung mga bagay-bagay, parang hindi mo ito lubusan na maintindihan or hindi mo lubusan na matanggap. Okay? Kaya pwedeng imbes na magkaayos kayo or habang gumagawa siya ng effort sa'yo, mas lalo mo pa siyang pinapahirapan or sinusungitan. But thankfully, I think magiging matyaga siya sa'yo, magiging patient siya sa'yo. Okay? Na pwedeng dumating rin sa point na magiging kampante ka rin na yung mga doubts mo, yung mga iniisip mo, mawawala yun, magiging at peace ka, ganyan. And then, pwede kasing niloko ka nitong tao na to before, kaya medyo mahirap kumbaga para sa'yo na ibalik muli yung tiwala mo sa kanya. Siguro nag-aantay ka lang ng something from him or her na gawin niya or sabihin niya para lang mawala yung mga iniisip mo na hindi maganda. Okay? And then, we have here the Six of Swords. So, ibig sabihin nga, magkakaroon talaga ng mga magagandang pagbabago. Pwede nga na mawala yung mga doubts mo na yan. Pwedeng kumampante ka. Pwedeng mapatunayan niya sa'yo yung magandang intensyon niya or totoong intensyon niya sa'yo. So, pwedeng magkabalikan kayo, magkaayos kayo, at magkakaroon ng magagandang resulta. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.